Welcome back mga kalahi. So ngayon, pag-usapan naman natin kung bakit nga ba daw mas mahal ang breeding materials kaysa sa mga battle crosses. Simple lang yan. Kasi bilang isang breeder, mas mahirap gumawa ng mga breeding materials kaysa battle cross. So bakit? Ang breeding materials kasi mga kalahi, dumadaan niya ng almost 5 years, 6 years. Ang pinakamatagal ng mga kalahi, 10 years. Doon ang proseso niyan sa breeding materials mga kalahi. So gano'n siyang katagal gawin. Dumadaan siya ng inbreeding. Selection pa lang almost sa 10 anak na makuha mo sa pag-i-inbreed. Kalimitan dyan, 1 hanggang 2 lang ang makuha mo dyan na pwedeng gamitin pang materials mga kalahi. And then i-inbreed mo siya ulit, ibabalik mo siya ulit. Kaya ganun kahirap mga kalahi gumawa ng breeding materials. So kaya doon sa mga breed na talaga na sikat, so respect natin yung mga kalahi kasi almost year, 5 years, 6 years hanggang 10 years ang pinakamatagal mga kalahi bago makuha yung perfectong materialis na gusto ng isang breeder. Sa battle cross mga kalahi, simple lang yan mga kalahi. Kasi ang battle cross bawa, meron kang sweater and then meron kang hatch. Ipag-cross mo yan, sweater to hatch, magiging anak nun, yun na. Battle cross na yun, ganun lang kasimple. Isang breed mo lang, okay na. Makakuha ka ng mga battle cross na gusto mo. Okay naman, gawin mo mga 2-way cross, 3-way cross. Noon lang kalahi, kaya sa lahat ng farm o kaya sa lahat ng breeder na kukuha nyo ng mga manok mga kalahi, respeto nyo yung mga presyo ng bawat isang breeder kasi ganun kahirap gumawa talaga ng breeding materials. Kaya mga kalahi dito sa akin, kung mapapansin nyo, kunti na talaga yung mga manok ko kasi starting pa lang nung nag-breed ako mga kalahi, talagang materials na yung focus ko. So bali ngayon, nasa 2nd year tayo ng bag, didevelop na aking materials yung sa aking boyong line. Yung boyong hatch, saka boyong red. So sa 2nd year natin mga kalahi, bali magandang result, talagang champion siya. And then ngayon 3rd year natin, bali nagde-develop ulit tayo para mas maganda pa yung linyada na ginagawa ko at yung gusto ko mga kalahi. So kaya sa lahat ng mga kapwa ko nagmamanok o mga backyard breeder o kung sino pa man dyan na may hilig sa manok, respect po natin yung presyo ng bawat breeder na gumagawa ng mga breeding materials kasi hindi po madali ang pinagdadaan ng bawat isang yan. Ba't ibang hamon mga kalahi ang pinagdadaan ng mga breeder na yan para makabuo ng isang materials? Kasi bawat breeder meron niyang isang gustong klase ng manok balabasin o kaya gawin. Tapos bago niya makuha yun, aabot yun ng 5 years, 6 years hanggang 10 years bago niya makuha isang perfectong breeding materials. Tapos kung gustuhin niya makuha ng mumurang halaga, so hindi ka naman makakalahi. Oras, panahon at syempre puhunan ang inubos dyan ng isang breeder bago makuha yung ganong klase ng materialis na gusto ninyo. So yun lang mga kalahi. So sana na-explain ko sa inyo kung bakit mas mahal ang breeding materials kaysa battle cross. So yun lang, thank you for watching.